Ayan, pa-order na po to cheese ang aking ginagawa ngayong hapon kahit na maulan. Dahil may order yung aking customer na isang bilao. Ayan. Worth 500 pesos ang kanyang order at iyon ay 95 to 100 pieces. Depende po yun sa magagawa ng ating harina dahil ako ay may sukat na bawat po-order. So, ayan. Depende sa alsa kung or sa water, sa liquid. Ayan. So, 95 to 100 pieces po ang dami ng ating tuto. So, pag worth 500 na po, ay free na po yung bilao natin. So, hindi na ako nag-charge. So, below 500, meron pong charge ang bilao. Depende sa size na ating gagamitin. So, kapag ka extra small to small, ang bayad sa bilao ay 25 pesos. And then, medium ay 30 pesos. Large ay 50 pesos. Ayan. So, ito yung aking ginagawa. Meron pa akong nakasalang dito na 33 pieces. So, all in all, ang nagawa ko sa aking mixture ay 99 peraso. Ayan. So, kulang pa guys. Ito. So, kung mapapansin nyo, ay iba-iba ang ating cheese. Ayan. Explain ko lang, itong cheese natin ay tatlong klase. Meron tayong daily queso. Ayan, yung dark, yung pagka-yellow. At yung pale naman yellow is yung Eden cheese. At ito namang isa ay ang Magnolia cheesy. Ayan. So, may idea na kayo kung anong cheese ang gagamitin ninyo. Ayan. Kung sa cheese naman kasi, itong Magnolia natin is buo siya. Hindi siya nagme-melt. And then, ito namang daily queso is, ito yung pinakamurang queso na quality compared dun sa iba, no? Kasi merong mumurahin na cheese na kapag ka na-steam mo na, nawawala na yung lasa ng keso. Para na lamang siyang kandila, yung lasa. Kandila talaga. As in, wala na siyang lasa guys. Wala na siyang creaminess sa cheese niya. At ito ang pinakamasarap, ang Eden. So, wala naman tayong pinopromote dito, no guys. Pero, yun lang, based sa aking experience, ito talaga ang pagkakaiba-iba ng keso. So, solid Magnolia at Mondelez tayo. Mondelez user. Charot. Craft pala guys, craft. Ayan. So, ang size ng ating bilao dito ay 14 inches. So, yun lang muna. Bye!